Mga Hukom Kapitulo 2. Anghel na nagpapahayag ng paghuhukom. At sumampa ang anghel ng Panginoon sa Bochem mula sa Gilgal, at kanyang sinabi, "Kayo'y pinaahon ko mula sa Ehipto, at dinala ko kayo sa lupain na aking isinumpa sa inyong mga magulang, at sinabi ko, kailan may hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. At huwag kayong makikipagtipan sa mga tagalupaing ito, inyong iwawasak ang kanilang mga dambana, ngunit hindi ninyo dininag ang aking tinig, bakit ginawa ninyo ito? Kaya't aking sinabi rin, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila'y magiging parang mga tinak sa inyong mga tagiliran, at ang kanilang mga Diyos ay magiging silo sa inyo." At nangyari, pagkasalita ng anghel ng Panginoon ng mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel, na inilakas ng bayan ang kanilang tinig at umiyak. At kanilang tinawag ang pangalan ng dakong yaon na Bochem, at sila'y naghain doon sa Panginoon. Ang kamatayan ng salinlahi na nakilala ang Panginoon. Nang mapayaon nga ni Josue ang bayan, pamaroon ang mga anak ni Israel, bawat isa, sa kanyang mana, upang ariin ang lupa. At naglingkod ang bayan sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue, at sa lahat ng mga araw ng mga matandang natirang na buhay kay Josue, na nakakita ng mga dakilang gawa ng Panginoon, na kanyang ginawa sa Israel. At si Josue na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay, na may 110 taon ang gulang. At kanilang inilibing siya sa hangganan ng kanyang mana, sa Timnath-Heres, sa lupaing maburol ng Ephraim, sa hilagan ng bundok Gaas. At ang buong lahing yaon ay nalakip din sa kanilang mga magulang, at do'y may ibang lahing bumangon pagkamatay nila, na hindi nakilala ang Panginoon, ni ang mga gawa na kanyang ginawa sa Israel. Ang paghatol ng Diyos. At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon, at naglingkod sa mga Baal. At kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto, at sumunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila, at sila'y yumukod sa mga yaon, at kanilang minungkahi ang Panginoon sa galit. At kanilang pinabayaan ang Panginoon, at naglingkod kay Baal at kay Astaroth. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel, at kanyang ibinigay sila sa kamay ng mga manglolob na lumob sa kanila, at kanyang ipinagbili sila sa mga kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot, na anupat sila'y hindi makatayong maluwat sa harap ng kanilang mga kaaway. Saan man sila yumaon, ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila sa ikasasama nila, gaya ng sinalita ng Panginoon, at gaya ng isinumpa sa kanila ng Panginoon, sila'y nagipit na mainam. At nagbangon ang Panginoon ng mga hukom, na nagligtas sa kanila sa kamay niyaong mga lumuloob sa kanila. At gayon may hindi nila dininag ang kanilang mga hukom, sapagkat sila'y sumambo sa ibang mga Diyos, at kanilang naiyukuran ang mga yaon, sila'y nagpakaligaw na madali sa daan na nilakarin ng kanilang mga magulang, na sumunod ng mga utos ng Panginoon, ngunit hindi sila gumawa ng gayon. At nang ipagbangon sila ng Panginoon ng mga hukom, ang Panginoon ay sumahukom, at iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom, sapagkat nagsisi ang Panginoon dahil sa kanilang daing, dahil doon sa mga pumigote sa kanila at nagpakalupit sa kanila. Ngunit nangyari pagkamatay ng hukom, na sila'y tumalikod at lalong sumama kay sa kanilang mga magulang sa pagsunod sa ibang mga Diyos, upang maglingkod sa kanila, at yumukod sa kanila, sila'y hindi naigaw-ikat sa kanilang mga gawa, ni sa kanilang tampulasang lakad. Mga bansang iniwan upang subukan ang Israel. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel, at kanyang sinabi, sapagkat sinalangsang ng bansang ito ang aking tipan na aking iniutos sa kanilang mga magulang, at hindi dininag ang aking tinig. Hindi ko na naman palalayasin pa sa harap nila ang sinooman ng mga bansang iniwan ni Josue nang siya'y mamatay. Upang sa pamamagitan nila ay aking masubak ang Israel, kung kanilang susundin o hindi ang daan ng Panginoon upang lakaran nila, na gaya ng inilakad ng kanilang mga magulang. Kaya't iniwan ng Panginoon ang mga bansang yaon, na hindi niya pinalayas silang biglaan, ni ibinigay sila sa kamay ni Josue.